Hello Virgo, welcome dito sa first week of December reading mo. I'm Purple Teen, by the way, sa mga bago dito, kung gusto nyo maging updated sa aking mga readings, don't forget to subscribe sa aking YouTube, like and follow na lang din po yung aking Facebook, Instagram, and TikTok. Send lang po kayo ng private message sa aking FB page kung gusto nyo mag-book ng personal readings. Yung link at details, ilalagay ko na lang sa description nitong ating video. Okay, Virgo, kunin muna natin ano ba tong overall energy mo itong first week. Nahulog. Ayan na. Overall energy mo, 6 of Swords. Wow! Mukhang makakalipat ka na, Virgo, kung nagpaplano kang lumipat ng trabaho ba yan? Tirahan? Improvement ito sa situation mo, Virgo. Pwedeng ito din ay kung may, yun nga, kung plano mong umalis, plano mong lumipat, ito yun. Possible din na merong element ng ending kasi parang may tinatalikuran ka na dito. So, moving on, moving forward, itong card mo. Pero for sure, maganda yung susunod. Maganda yung susunod na paparating sa iyo kasi 6 of Swords yan. Improvement nga yan, diba? Binanggit ko sa situation mo. Magandang, yan. Maganda yung patutunguhan mo dyan. Kung aalis ka man, yung lilipatan mo ay better. Relationship man yan, trabaho, etc. No? O tirahan. Ano yung magiging posibleng challenge mo, Virgo, itong first week? Page of Wands. Okay. Pwedeng iba, parang may pinoproblema kayo about sa anak ninyo, para dun sa mga may anak dito. Yung mga walang anak, huwag mag-react, ha? Huwag kayo gumawa ng problema. Sinasabi ko dito yung mga iba na may anak. Kasi yun yung unang pumasok sa isip ko. Pwedeng may concern about dito sa anak ninyo. O pwedeng nag-aalala kayo o pwedeng may talaga actual na may problema kayo tungkol dyan sa anak ninyo. Okay, meron din ako napipick up na estudyante rito. Pwedeng kapatid mo yan, anak mo, kung may pinag-aaral ka. O, pwedeng yun yung challenge. Hindi ko alam. Sino bang mag-aalaga sa bata? Paano yung pag-aaral ng bata? O kung ano mang mga iba pang concerns tungkol dito sa anak, sa kapatid o bata na ito, no? Pwedeng ang challenge mo rin. Pwedeng iba sa inyo. You, Virgo, you are dealing with someone who is immature kahit hindi siya bata, no? Kung partner mo to, kung sino man to na nakakadil mo, romantic o hindi itong relationship na ito, pwedeng ikaw ay hindi ko alam, nai-stress or concern mo itong person na ito na fire sign. Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ano naman yung possible na advantage or blessing mo itong first week? Eight of Cups is talagang moving on. Oo, baka naman kasi sawa ka na dito sa BS, dito sa pakikipag-deal mo sa person na yan. Kung romantic relationship man yan. O, pwedeng immature nga. Pwedeng sakit talaga siya ng ulo mo. So, ang naisip mo dito is to move away na lang from this person, no? Talikuran mo na lang. Ayan, dalawang card mo yung tumatalikod dito. Whether ikaw tong tumatalikod, no? Pero tingin ko ikaw kasi yun yung main energy mo. Desidido ka na talaga maghanap ng better dito. Kasi siguro talagang masakit na yung ulo mo dito. Pwedeng pagod ka na, masakit na yung ulo mo dito, immature naman siya, ganyan-ganyan. O, pwedeng fire sign nga yung nakaka-deal mo dyan. Ayan. Handa ka na talikuran lahat ng yan. Kung ano man yan. Tao man yan, o kung ano man yan tinutukoy na tatalikuran mo. Imagine mo to dalawang card mo, Gaanap ka talaga ng dito, ng better union. So, baka feeling mo hindi mo deserve yan. Tama naman yun.
syempre iisipin natin yung ikabubuti natin, hindi yung ikakapahamak or ikaka-stress natin. Doon tayo sa ikaka-improve ng buhay natin, ng sitwasyon natin. Yun naman yung tama doon. As long as hindi ka naman kaargabyado ng iba doon sa gagawin mo, 'di ba? Hindi ka naman nakasakit, siguro naman wala namang masama na mag-aim ka para ma-improve mo yung sitwasyon mo. Ano naman yung possible na next? 7, okay. Parang kailangan mo patuloy explain yung sarili mo dito about something, hindi ko alam, no? Pero parang merong sinasabi dyan na kailangan mo pang kailangan mong i-defend yung sarili mo, explain mo pang mabuti sarili mo, ipagtanggol yung sarili mo dito. Parang merong energy na dapat ipaglaban pa, no? Hindi ko alam kung yan yung tinutukoy na yung gusto mong mangyari, yung karapatan mo. Parang ganun. Basta meron ditong energy na dapat i-prove mo pa or i-defend mo yung sarili mo or explain mo yung sarili mo, no? Pinaka-outcome. 10 of Swords. So, diba, etong ending na ito, finally, matatapos na yung mga sakit ng ulo mo, matatapos na yung suffering mo. Kung nagsasuffer ka man dito sa far sign na yan, dito sa immature person na yan, or kung hindi man tao yung pinag-uusapan natin dito, job, etc. Basta yung sitwasyon na ikaw ay hindi na komportable, hindi ka na masaya, napapagod ka na, natotorture ka na, mag-e-end at mag-e-end yun. Ito yung bottom line mo. Ito yung pupuntahan nun, Virgo. So, blessing pa rin ito. Blessing in disguise man yan. May mag-end man na relationship dyan or what, at least, yung ending na yan, magdadala sa'yo yan ng kaginhawaan. Yun naman yung mensahe ni Ten of Swords. Kumbaga, hanggang dyan na lang siya, na-reach niya na yung rock bottom. No? Pwedeng matagal ng ganun yung sitwasyon at wala namang nangyayari. Kumbaga, puro remedyo hanggang eventually, wala na. Hanggang doon na lang siya. Huh? At least, diba, ikaw ay makakalaya na. Yun lang naman yung dyan. Yan lang naman yung mensahe ni Ten of Swords. Harp, great happiness. O, diba? May happiness na naghihintay sa iyo. Kung may mga ending na ganyan, huwag mo na ilalahanin yan. At least natapos na yung dapat matapos, no? At meron namang paparating sa iyo na maganda, which is happiness. Yun lang, may mga plano kang sasablay itong first week ng December. Siyempre, hindi naman perfecto yung buhay natin, no? May mga sablay talaga, ayan yun. So, pwedeng hindi lang mag-work itong mga plano mo na yan. Control your anger or you will be sorry. Iwasang magalit ngayong first week ng December. Yung madadagdagan yung wrinkles mo, tsaka baka ikaw pa yung maging sorry. Yan. Chain of events that will affect your life. Uy, may mga Ito na naman, domino effect tawag ko dito pag nakikita ko to. Kasi parang siya magkaka-connect. Pwedeng may mga sanga-sangang pangyayari na kumbaga parang related sila sa isa't isa. So, ayan, pwedeng may ganyan. Pwedeng may ganyang pangyayari sa iyo ngayong December. Pero pwedeng yung first chain ngayong first week na. So, pagdating sa love life mo, tignan natin kung ano yung overall energy. Ba't ka umuwi, Gracie? Yung aso ko dumikit sa akin. Regret. Oy, may bagay na nangyari na parang halos bawiin na lang. Ikaw ba to? Nakakaramdam ng regret?
Sana hindi ko na lang ginawa ito. Sana hindi na lang nangyari yon. So, ngayon, puro regret ang nararamdaman nitong person na to. Whether ikaw yan o yung person mo. Okay. Closing message, advice para sa inyo, Virgo. Pinagsisisihan yung nangyari. Yan. Energy mo o energy ni person mo. Ano kaya yun? Na-curious tuloy ako. Follow your bliss, navigating by the stars. Okay, alam mo kung anong message para sa'yo dito. Trust your gut. Have faith. Kasi meron na matuto kang magtiwala kung ano yung divine plan na nakalaan sa iyo kasi pwedeng hindi mo alam kung ano yung magiging dulo nitong tinatahak mo, pero at least kung ikaw ay magiging consistent and naniniwala ka, you have faith, you have belief doon sa divine plan para sa iyo, divine timing, para sa akin, parang wala namang magiging mali doon. No? Kumbaga, kung hindi mo man nakikita pa yung resulta ng mga ginagawa mo yun. Ngayon, no, have faith lang. Yun lang yung sinasabi dito. Okay? Virgo. So, pwedeng basta trust in divine timing, trust in divine plan. Okay, Virgo. Sana nagustuhan mo to. Don't forget to like and share. Take care and God bless.